Yung nangyayaring about dyan sa, sa YouTube ni Beyonce. Sa YouTube ni Beyonce. Hanggang ngayon wala pa yung kanyang, kanyang pin. Ang tagal na nun. Ang tagal na nun. Eh, nasan ba yung dyan? Mahirap yun, baka mamaya na-hold dahil sa ibang tao. Yon, ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Ayan, maulang araw pa rin sa lahat, no? Ingat po tayong lahat, lalo na sa mga nasa Pinas. Magbibigay lang po ako ng opinion reaction dito sa sinasabi ni Kapeste about sa pamilya Batalero kasi gusto niya umalis na yung pamilya Batalero sa bahay na kung saan nakatira ito ngayon, no? At mababanggit din niya dito yung tungkol sa YouTube channel ni Bianbi na wala pa naman pala pin. Karma is real. Pero, hinayaan, no, na paliparan para lang iabang sa Kalingap. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya tapusin niyo ang video, ha. Pero bago yon, no, shoutout muna sa lahat ng Team Kalingap na patuloy na sumusuporta, no, sa Kalingap, okay? Kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, at sa lahat ng Kalingap Reactors, no? Shoutout po sa inyong lahat. Okay? So, eto guys, napakinggan natin itong kahibangan na naman ni Kapeste, nahihibang na naman. Balita ko naka-block na to, bakit ano pa rin to? So, magbibigay lang tayo ng opinion dito at syempre, as nanonood, na katulad nyo, kailangan ko rin ng inyong mga opinion. Kung meron kayong mga opinion, reaction about dito, i-comment ko lang po sa baba, ha? So, let's go. Pakinggan na natin to. Okay, wait lang ha. Suot lang ako ng para marinig ko. Sira na yung aking headset. Headphone pala. Okay, let's go, game. Ang may advice ko lang dyan, mas maganda talaga umalis na kayo. Bakit? Unang-una, yes, nakatira kayo sa bahay na malaki. Siguro baka blessing in disguise na yung nangyari na lumindol at nagkaroon ng crack yan. Ha? Ano daw? Hindi ko siya maintindihan doon. Blessing in disguise na lumindol at nagkaroon ng crack? Kapeste, kailan ba naging blessing in disguise yun? Yung nilindol ka na nga at nagkaroon pa ng crack yung bahay, tapos sasabihan mo na blessing pa, blessing in disguise. Ano yun, Kapeste? May masabi ka lang, no, mem, ha? Hindi ko maintindihan kayo, guys. Intindihan nyo ba? Paano naging blessing in disguise yung paglindol at pagkakaroon ng crack sa bahay? Samantalang nung nagkaroon ng crack yan, nag-iyakad kayo at kung ano-anong reklamo ang nirereklamo nyo sa Kalingap. Tapos ngayon sasabihin nyo, blessing in disguise. Sasabihin mo ganun. Ay, kung hindi ka pa naman 10 beses na bopals, no? Okay, ulitin natin. Ang may advice ko lang dyan, mas maganda talaga umalis na kayo. Bakit? Unang-una. Okay, so, sinasabi niya dito, nag-a-advise siya, no, na umalis na ang pamilya Batalero doon sa bahay. Grabe ka naman. Kung si Kuya Bal nga, si Kalingap Rab, hindi sila pinapaalis doon sa bahay. Kasi kanila yun, di ba? Okay? Ibinigay sa kanila. Tapos ikaw, na hindi naman nagbigay doon sa bahay na yun, wala kang kahit 5 duling na naiambag doon sa bahay na yun, gusto mo, umalis sila doon? Tapos ano? Pag umalis sila doon, issue na naman sa Kalingap. Sasabihin na naman, pinaalis si Kuya Val. Sasabihin na naman, pinaalis si Kalingap Rab. Ang sama-sama na naman ng Team Kalingap. Sa mga hindi mapapanood ang video na to na sinabi mo yun. Na ikaw yung nag-uutos, ikaw yung nagsasabi, ikaw yung nag-a-advise na magpaalis, o paalisin, o umalis ang pamilya doon sa bahay nila. Ito yung sinasabi ko, guys, na kahit wala namang kinalaman ang Kalingap, lalo na si Kuya Val, si Kalingap Rab, doon sa mga issue at sa mga nangyayari, yung ibang mga nanonood, yung ibang mga fans ng ni TQ, Kalingap ang sisisihin. Si Kuya Val, si Kalingap Rab. Di ba? Pero hindi nila alam, no, kapag nangyari yon na umalis ang pamilya Batalero doon, ang nagsabi at ang nag-advise ay si Kapeste. Di ba? Dito at least alam natin, di ba? Yes, nakatira kayo sa bahay na malaki. Bahay na malaki, sabi mo malaki. Di ba? Pero nagrereklamo pa rin. Bakit yun lang daw yung bahay? Pero ikaw na nagsabi, malaki kasi nakarating ka na. Hindi mo masasabi na malaki kung hindi ka pa nakarating. Nung nakarating ka, malaki naman pala. Di ba? Dati, nagrereklamo ka, yun lang yung bahay, ganun lang. Di ba? Nung nakita mo, malaki naman pala. Siguro baka blessing in disguise na yung nangyari na lumindol at nagkaroon ng crack yan. Ito pa, isang kabupulan mo yan. Blessing in disguise. Paano naging blessing in disguise yung paglindol at pagkakaroon ng crack? Wow, naging blessing bigla. Samantalang nung time na ibinigay yung bahay doon sa kanila, hindi blessing para sa inyo, kundi parang sumpa. Ngayon, nung nilindol at nagkaroon ng crack, yun yung blessing. Antindi mo, boy. Baka isa na yan sa mga, ano ba tawag doon? Sa mga pangitain na dapat umalis na kayo dyan. What? Pangitain? Teka, kailan ka pa naging si Rudy Baldwin?
Grabe ka naman. Pati si Rudy Badio naagawan mo ng pwesto May pangitain ka na ding nalalaman? Sige. Sa bahay na yan. Hayaan nyo na lang kung kumita man ang kalingap sa inyo dati at yun na yung dapat na para sa inyo, Kumita ang kalingap sa kanila dati. Bakit? Ang pamilya Batalero hindi rin kumita? Ngayon, doon sa channel niya, kumita siya ng limpak-limpak doon. Malaking halaga yun. Kaso walang pin. Yan yung sinasabi na karma. Dahil sa ginagawa nila. Dahil sa ginagawa ni TQ. Binuli si Kuya Bal, ginaya ang boses, pinagtawanan. Yan yung napapala. Okay? Walang pin. So kahit gaano pa karami ang ipalipad nyo dyan sa kayabangan nyo, sa sobrang kayabangan nyo, na gusto nyo nga iyabang sa kalingap, yung mga palipad nyo, yan ang napala nyo. Walang pin. Diba? Hindi kayo pinapadala ni YouTube ng pin. Kasi ang yayabang nyo kasi. Mas inunan nyo yung yabang nyo, hindi nyo ginamitan ng utak. Kaya kayo nasasabihan ni TQ, na makikitid ang utak nyo, kaya palawakin nyo naman. Yan yung sinasabi ni TQ. Hindi niya kayo sasabihan na sana malawakan ang pag-iisip nyo kung malawak ang pag-iisip nyo. Makitid kasi kayo. Sa sobrang kitid ng utak nyo, hindi nyo naisip na yung pinapalipad nyo makukuha ba? Hindi sinabi ni TQ sa inyo na wala pang pin yung channel nyo. Hindi pa doon. Kasi merong darating yan na pin para ma-open mo yung at sumahod ka. Hindi porke na-monetize ka na okay na, yun makakasahod ka na. Dahil nga walang utak, yang si TQ nyo at ang pamilya Batalero, katulad nyo, mga fans, palipad kayo ng palipad na hindi nyo ginagamitan ng utak. Diyan magkakaalaman, di ba? Na wala talagang utak. Kahit na yung mga nasa likod nyo, kahit si Kapeste at kung sino mang nasa likod nyo noon. Hindi kayo nasabihan, wala pang pin, wag munang masyadong magyabang. Oo, wag nyo munang masyadong yabangan. Oo, wala pang pin, di ba? Nagyabang agad kayo. Aroy, di karma. Akala nyo, paldo na. Oo nga. So, saan napunta yung mga pinaghirapan ng mga OFW at ng mga fans na mga tatanga-tanga dyan, na pinalipad dyan sa, isa rin to si Kapeste na tanga na nagpalipad. Oo. Sino pa yung tanga? Eto, Real Talk. Mas kumita pa si Kapeste nung ginamit niya si TQ sa live niya. Samantalang si TQ, aray mo. Doon sa live niya, kahit na puro palipad, puro pula, pink, wala. Nga. Dahil wala pang pin. wala din. Okay, magsimula kayo ng bago. Magsimula ng bago. Sa malayong lugar. Ang sabi niya, ito. Nakalingap sa inyo dati at yun na yung dapat na para sa inyo, mawawala din. Okay, magsimula kayo ng bago. Magsimula ng bago. Sa malayong lugar. Ang dali-dali mo namang sabihin niyan, Kapeste, sa kanila. Na akala mo kaya nila magsimula ng bago? Akala mo kaya nila magsimula ng bago? Hindi nila kaya. Hindi nila kaya, Kapeste. Oo. Pero sa'yo, kala mo, ang dali-dali mo lang sabihin, tulungan mo sila. Bigyan mo ng bahay. Alam ko naman, ito, reaction ko lang, opinion ko lang. Alam ko naman na nagpaparinig ka sa pamilya Batalero. Na kaya mo sinasabi yan na umalis dun sa bahay at pinapalipat mo, gusto mo silang lumipat yan malapit sa'yo. Para paldo ka. Para gamitin mo content si TQ, gamitin mo content ang pamilya Batalero, tapos, sa bandang huli, sisiraan mo din. Gusto mo na mapalapit ang pamilya Batalero, gusto mo silang, binagbibigay ka ng idea sa kanila na umalis dun sa bahay. At syempre, saan sila pupunta? Di ba? Nagpaparamdam ka na, nandiyan ka lang sa Batangas. Dito na kayo punta. Di ba? Syempre, dapat binibigyan mo sila ng bahay dyan. Yun naman ang, reaction ko lang. Alam ko, yun yung gusto mong mangyari na mapalapit sa'yo. Kaya gusto mong umalis sila dun sa bahay, gusto mo dyan sila manirahan, malapit sa'yo. Para kapag wala kayong ulam, meron kang pupuntahan at mahihinga ng ulam. Kasi alam mo, may mga sponsor yung mga yan. Tuloy, syempre, yun lang naman habol mo dyan Wag dyan, sa Camarines Norte. Wag dyan sa Camarines Norte. Wag daw doon. Kasi lagi silang nagagamit doon. Lagi may issue doon. Di ba? Malapit kay Doklat. Dapat, gusto niya. Kasi naiingit siya siguro kay Doklat, kay Red Saint. Malapit si Tiki doon, Ngayon, naiingit si Kapeste. Ngayon, ang gusto niya, umalis na ang Batalero doon sa bahay. At lumipat ng ibang lugar, yung malayo. Alin bang malayo? Di ba yung Batangas malayo? Gusto mo kasi dyan pumunta sa inyo at dyan manirahan ng Batalero. Para, paldo-paldo, may content ka araw-araw. Tuloy. Pwede mo magamit si TQ sa live mo. Kawawa naman si TQ. Nung ginamit mo si TQ sa live mo, nagpalipad yung mga makukuha mo. Samantala si TQ sa channel niya, puro palipad, puro yabang. Kaso, hindi pa pwedeng makuha yung sahod. Bakit? Sasabihin ni Kapeste mamaya. Kasi,
Diyan lang din yung mga yan eh. Hanggat nandiyan pa rin kayo sa Camarines Norte, sa parting Kabiculanan, walang mangyayari. So, walang mangyayari. Paano mo nasabing walang mangyayari? Hanggat nandun sila. Eh, ang dami na nga nangyari, tanga. Ha? Paano mo nasabing walang mangyayari? Eh, dati na sa tabing dagat sila. Ha? Hindi maganda yung bahay na tinitirhan nila. Ngayon, lumaki yung bahay, nagkaroon ng sponsor, paano mo masabing walang nangyari? O walang mangyayari? Eh, ang dami na nangyari sa buhay ng mga yan. Nakarating pa sa tulpo yan. So, paano mo masabing walang mangyayari? Diba? Mas walang mangyayari kung makikinig sa'yo ang pamilya Batalero. Pero kung gusto nila na makinig sa'yo at madamay sa kagaguhan mo at kalokohan mo, problema na nila yon, di ba? Sinungaling ka talaga, no? Na sinasabi mong walang mangyayari kung nandun sila. Ang dami na nga nangyari. Kung nagkaroon na ng sungay sila doon, marunong manuwag sa tumulong sa kanila. Ang daming nangyari. Huwag mo sabing walang mangyayari. Ang daming nangyari. Di ba? Umangat sila sa buhay. Di ba? Kumakain sila ng masasarap. Nakakain nilang kainin yun. Ang daming nangyari. Di ba? Natulungan sila ng kalingap. Okay? Kung wala sila doon, hindi naman mangyayari yan. Walang mangyayari. Kung wala sila doon, at hindi nakita ni Kalingap Rab, ng Team Kalingap, yun yung literal na walang mangyayari sa buhay nila. Oo, yun talaga. Kasi wala naman sila. Okay, walang bilang. Walang, kahit na, wala. Panigurado gagawa at gagawa ng paraan ng mga yan. Hanggat hindi kayo lumuluhod sa kanila dahil sa tulpuhan. Hanggat hindi lumuluhod sa kanila. Bakit? May sinabi ba si Kalingap Rab, si Kuya Bal na kailangan lumuhod ng pamilya Batalero sa kanila? Dahil sa tulpuhan? Oh, fake news ka na naman. Di ba? Sinasabi mo hanggat hindi lumuluhod ang pamilya dahil sa tulpuhan. Kailan nagsalita si Kuya Bal na kailangan lumuhod ng Batalero sa kanila? Yan ang sinasabi ko, fake news ka eh. Oo. Kaya doon sa mga nanonood sa inyo, sa'yo, isipin na naman nila, ay gusto pa, grabe naman tong si Kuya Bal at si Kalingap Rab, gusto pang paluhodin ang pamilya. Wala naman sinasabi si Kalingap Rab at si Kuya Bal na ganun. Sino nagsabi? Itong walang yan to. Di ba? Oh. Yan yung sinasabi natin na dapat bago kayo maniwala sa isang bagay, sa isang issue, dapat alamin nyo muna kung ano yung pinakampunot dulo. Diba? Katulad nito, nagsasabi ng kung ano-ano na kailangan paluhurin daw ang kailangan lumuhod. Eh, wala naman sinasabi si Kuya Bal na gano'n na luluhod ang Batalero, kailangan lumuhod. Meron ba? Diba? Oh, another chismis na naman yan, kapeste. Dapat, alam mo, pag magsasalita ka, yung katotohanan lang. Hindi yung ilusyon mo. Alam namin na may stressful ka na, alam namin na depressed ka. So wag mong idama yung mga viewers mo, sa pagkakaroon mo ng ilusyon. Kasi yung mga sinasabi mo, ilusyon mo lang eh. Hula-hula mo lang eh. Katulad niyan, kailangan lumuhod yung pamilya kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kahit wala naman sinasabi si Kuya Val, si Kalingap Rab na ganun. Oh, hanggat hindi kayo lumuluhod sa kanila dahil sa tulpuhan. Hanggat hindi wala naman sinabing kailangan yung lumuhod sa amin. Wala naman sinabi si Kuya Val na ganun, si Kalingap Rab. Di ba? Meron kayo narinig? Sa kanya lang natin siya yung narinig, yung luhod-luhod na yan dahil sa tulpuhan. Kasi, ilusyon na eh, nag-i-ilusyon na siya eh. Illusion na yung sinasabi mo. Walang katotohanan. Ni walang nabanggit ang si Kuya Bal, si Kalingap Rab, abot sa kailangan lumuhod ang Batalero. Talaga? Sa pakasinungaling mo talaga. No? Kilala ko yung hari. Kilala mo yung hari. Kilala mo yung hari, si Kuya Bal ang tinutukoy nito. Malamang, tinanggap ka nila ng maayos doon sa tahanan nila. Hindi mo naman makikilala yun kung hindi ka naman nila tinanggap ng maayos doon. Di ba? At yun yung pagkakamali nila, tinanggap ka ng maayos. Pero hindi natin masisisi ang Kalingap, si Kuya Bal, si Kalingap Rab, kasi mabubuti silang tao. Di ba? Mababait sila. Kaya kahit sino, kahit na anong mukha pa yan, tinatanggap nila doon. Kasi madali din sila magtiwala talaga. Di ba? Kaso anong ginawa mo? Nung pinagkatiwalaan ka, nung tinanggap ka doon. Kilala mo, di ba? Bakit mo nakilala? Tinanggap ka kasi nila ng maayos. Di ba? Tinanggap ka na parang kapatid. Tinanggap ka bilang tao. Kahit mukhang sigbin ka. Di ba? Sorry sa word Di ba? Tinanggap ka ng buong buo doon. Tinanggap ka na kung sino ka. Yung pagkatao mo tinanggap nila. Kaya mo kilala si Kuya Val. Kasi kung hindi ka nila tinanggap, hindi mo sila makilala. Hindi mo sila kilala. Ngayon kilala ka rin nila. Hindi lang ikaw yung nakakakilala sa kanila, kilala ka rin nila. At traidor ka para sa kanila. Which is totoo naman. Pero yung mga sinasabi mo tungkol sa kanila, wala kang katibayan. Diba? Diba? Talagang, ano lang talaga, paninira lang. No? Mema. Real talk lang tayo, ha? Oo. Pero sila may katibayan sila na traidor ka.
Ano yung katibayan nila? Ikaw mismo yung katibayan nila. Yung mga ginagawa mo mismo yung katibayan nila. At kitang-kita ng mga viewers yan. Hindi ko nga alam bakit may mga bulag pa rin naniniwala sa'yo. Oo. Talagang may mga bagay na ganyan yung mga mangyayari dyan. Tapos? Dapat umalis na kayo dyan sa Kabikulanan. Dapat na umalis na kayo, batalero dyan sa Kabikulanan. Pumunta na kayo ng Batangas. Malapit sa kanya para araw-araw maano niya kayo, magatasan. Nagpaparinig siya, hindi niyo ba nahalata? Gusto niyang umalis kayo dyan. Gusto niyang lumipat kayo sa Batangas, malapit sa kanya. Kasi wala siyang maibigay na bahay sa inyo. Kaya bahala kayo sa buhay niyo. Iwanan nyo na yung bahay. Okay, sabihin natin Iwanan niyo na raw yung bahay. Pumunta na kayo dito sa Batangas. Pero wala kayong maaasahang bahay na ibibigay si Kapeste sa inyo. Bahala kayo daw sa buhay niyo. Yan or what? Kung yan man ay mahinto, pwede naman sa mag-aral sa iba. Diba? Ang dali lang sabihin yan, Kapeste, di ba? Pero natanong mo ba sa pamilya kung madali lang sa kanilang gawin yun? Yan ang mahirap sa'yo eh. No? Yung ang dali-dali mo lang, ang bilis-bilis mo lang sabihin dyan sa live mo, nakala mo ganun din kadali kapag ginawa ng batalero. Di ba? Yan ang mahirap sa'yo eh. Wala kang pakialam doon sa pamilya eh. Ginagatasan mo lang talaga eh. Di ba? Hindi mo alam kung mahihirapan ba sila kapag ginawa nila yon. Wala kang pakialam kung kaya ba nila. Diba? Kasi para sa akin, hindi nila kakayanin yun. Hindi nila kakayanin yun. Pupusta ako, hindi sila aalis doon. Kapeste. Huwag mo silang i-brainwash ulit. Pwede naman siya mag-aral sa iba. Pwede mag-aral sa iba. Ang dali sabihin na, Kapeste na. Natanong mo ba pamilya? Kung kaya ba nilang gawin yun? Kung madali lang din ba sa kanila yun, katulad ng pagsasalita mo na napakadali lang. No? Madaling sabihin niya, Kapeste, pero mahirap yung gawin. Dapat kinukonsidera mo rin yun, kung ano yung kakayahan nila. Yan din yung mga bata. Yan sa ganyan. Ang gulo na eh. Hindi rin kayo makakapag-focus eh. Bakit ba gumulo? Dahil naman sa'yo eh. Diba? Dahil sa'yo. Dahil sa mga sponsor na nasa likod na nag-utos ng kung ano-ano. Sa mga issue. Diba? Sasihin nyo yung sarili nyo. Bakit ba kalinga pa rin yung sinisisi nyo? Ang gulo-gulo na. Kayo naman na may gawa niyan, ang gulo-gulo niya. Ang gulo-gulo na. Diba? Ang gulo-gulo na ba? Bakit ka nagre-reklamo kayo gumawa niyan? Ito yung mahirap eh. Gagawa kayo ng ganyang gulo-gulo-gulo, naguguluhan din pala kayo, tapos i-ano nyo sa kalingap. Ibibintang nyo sa kalingap. Isisisi nyo sa kalingap. Antindihan Para ano? Para kumonektado lang o para maging konektado pa rin kayo sa kalingap? Tinapay talaga. Sa madaling salita, iwanan nyo na lahat ng mga naging alaala nyo dyan. Iwanan lahat na naging alaala. Pumunta kayo ng Batangas, malapit dito sa akin, magawa tayo ng bagong alaala. Kailangan nyo talagang lumipat na. Kailangan nyo na talaga lumipat, TQ, makinig kayo sa advisor nyo. Pakinggan nyo to. Tingnan nyo yung buhay nyo ngayon. Ang ganda, di ba? Pakinggan nyo. Ang ganda ng buhay nyo, di ba? Vlogger pero nanlili mo sa viewers. Ano yan, Ilowi ka? Ilowi, ikaw ba yan, Ilowi? Sabagay, wala namang parang hindi naman nagkakalayo yung itsura nyo ni Ilowi, ano? Kala ko nga kapatid ni Ilowi to eh. Sa ganyan mga klaseng pagkakataon. Kasi talagang hindi kayo titigilan ng mga hanggat hindi kayo nababaliktad. Hindi nababaliktad. Hindi titigilan. Ang tagal na tumigil ng kalingap sa inyo. Kayo lang yung pilit na nagsasali sa kalingap. Katulad nung nakaraan, pinagbintangan ni TQ ang kalingap na dahil daw sa kalingap, pinag-aaway daw kayo. Kayo naman gumagawa ng gulo. Anong paki ng kalingap di Kuya Bal sa inyo ni Kalingap Rab? Wala nang paki yung mga yun sa inyo. Kayo lang yung sumisiksik pa din sa kalingap. Tapos sasabihin nyo, babalik ta rin. Ano babalik ta rin pa doon? Ay kitang-kita naman. Si TQ yung nagpatulpo kay Kuya Bal. Anong babalik ta rin doon? Si Kuya Bal yung nagpatulpo kay TQ? Anong gusto ganon? Babalik ta rin? Diba? Kita-kita naman ng marami na si TQ ang nagpatulpo kay Kuya Bal. Ano sinasabi mong babalik ta rin sila? Ano yun? Babalik ta rin na gusto nyo palabasin na si Kuya Bal ang nagpatulpo kay TQ, ganon. Gusto nyo palabasin na ang pamilya Batalero ang tumulong sa kalingap, ganon. Kaya gumanda ang buhay ng kalingap, ganon. Kaya gumanda ang buhay ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab kasi tinulungan ng pamilya Batalero, tinulungan ni TQ, ganon. Baliktad ang utak nyo kasi. Tigilan ng mga hanggat hindi kayo nababaliktad. Kilala ko ugali ng mga yan. Gagawa ng parang Kaya nga, yun nga, alam namin, nakilala mo sila. Okay? Kilala mo sila. Bakit mo ba sila nakilala? Kasi tinanggap ka nila ng maayos. Tinanggap ka nilang tao kahit mukha kang sigbin. Tinanggap ka nila doon. Pinakisamahan ka bilang kapatid, no?
Diba? Tinulungan ka na lumago ang channel mo. Pre-nomote ka. Oo. Kaya nga nakilala mo sila kasi tinanggap ka nila eh. Tapos sasabi mo, kilala mo yung mga ugali. Yung ugali mo. Ha? Yung ugali mo, kamusta? Reklamo ka na reklamo tungkol sa ugali nila, pero yung ugali mo, hindi mo nare-reklamo. Oh. Balik ka rin kayo dyan. Kung ako, binabaliktad eh. Ano babalik ta rin sa'yo, ngipin mo? Oh. Pero, lumalaban. Lumalaban. Hindi ka lumalaban ng patas. Ha? Naninira ka. Ha? Kasi di ka naman makakasuhan eh. Oh, tanong bakit ka may kaso? Diba? Kasi naninira ka eh. Naninira ka nang wala ka namang basihan. Oh, diba? Sasabihan mo na kilala mo yung mga tao. Alamang, kilala mo yun. Siyempre, sisiraan mo na yung mga yun eh. Diba? Kasi nga, lumabas na traitor ka. Dahil nga traitor ka, sisiraan mo sila. Diba? Ganun lang yun eh. Oh. Ganun lang yun. Pero sa inyo, alam kong sobrang apektado na kayo sa mga nangyayari. Yon, apektado. Dito guys, no, sinabutahin na naman niya ang pamilya Batalero. Ang sabi ni TQ, okay lang sa kanya. Malakas daw si TQ. Kayang-kaya daw. Pero, dito, sa revelasyon ni Kapeste, apektado. Ito lang yan. Bakit apektado ang isang tao? Dahil totoo ang lahat ng mga sinasabi ng Team Kalinga. Dahil totoo na sila ay ungrateful. Dahil totoo na sila ay walang utang na loob. Okay? Kaya sila apektado. Ganun lang yun. Kasi di naman maapektuhan yung mga yan kung maganda yung nagawa nila sa Kalingap. Kung maganda yung naiisukli nila sa Kalingap, hindi sila maapektuhan ng ganun. Kaso, hindi maganda yung kanilang ipinakita. Sa kabila ng lahat ng pinagsamahan, hindi maganda ang kanilang ipinakita sa Team Kalingap. Diba? Yung ikaw ba naman, tawanan ka tapos gayahin yung boses mo. Diba? Makisama ka makipagtawanan sa mga katulad ditong tao na to, 'di ba? Oh. Kailangan nyo talaga muna is ma-refresh. Wow, ma-refresh! Bakit? Nagkaroon ba ng virus? Ikaw yung virus sa pamilya eh. Oh. So, kailangan i-refresh. Naglalag na ba? Kasi na-virus. Oh, ikaw yung virus. Hindi mo napansin yon? Ikaw yung virus doon sa pamilya. Alin pa yung virus? Kasama ka sa virus, kasama yung mga virus pang iba. Di ba? Nawala ang Team Kalingap na kung saan sila talaga yung masasabing hindi yan virus sa pamilya. Dahil yan talaga yung nakatulong. Balik ta rin man nila yung bahay nila. Di ba? Ma-refresh. Kailangan nyo na talagang umalis dyan sa lugar na yan. No, paulit-ulit niya sinasabi na kailangan talagang umalis, oh. Nagpaparinig po siya na ang pamilya Batalero ay kailangan umalis. Oo, nagpaparinig po siya na kailangan nilang lumipat sa Batangas. Malapit sa dito kay Kapeste. Para masamahan si Kapeste ni TQ sa live. Yun eh. Oo. Kailangan nyo umalis muna dyan. Mag-refresh na kayo. Refresh daw kasi na-virus kayo. Kung meron mga tumutulong sa inyo na sponsor ngayon, ng mga bigating sponsor, kaya nyo magsimula. Ayun. So para sinasabi mo na hindi nila kaya talaga magsimula kung walang sponsor. Katulad lang din naman yan, nung sila ay nandun pa sa tabing dagat, na nakatira pa sila sa barong-barong, na kung hindi pinuntahan ni Kuya Val, ay ni Kalinga Prab, hindi makakapagsimula ng maayos. Yun, natumbok mo, pre. So ngayon, asa pa rin sila sa sponsor. So meaning, hindi nila kayang magsarili o hindi nila kayang magsimula gamit ang kanilang mga sariling mga paa, kamay at katawan. Kailangan nila ng big sponsor para makapagsimula muli. So, sa madaling salita, gagamit sila ng mga sponsor para sila ay makapagsimula. Aray mo. Diba? Guys, ano sa tingin nyo sa sinabi niya to? Ayan o. Bakit hindi mo sila kayang tulungan? Siyempre, ano ba namang aasahan nila sa'yo? Ikaw na nga mismo, namamalimos kami sa live mo. Diba? Kaya, ang payo mo sa kanila, kung sila ay may mga big sponsor, kaya nila magsimula. So, sinasabihan mo sila na kaya nila magsimula. No? Dahil alam mo na may mga sponsor sila. Teka lang, bakit pa sila nagkaroon ng sponsor? Dahil sa Kalingap. So Kalingap pa rin ang tutulong sa kanila.
Konektado pa rin eh. Ibig sabihin, hindi pa rin nila kayang tumayo o magsimula muli nang sila lang talaga. Di ba? Hindi nila kaya yun. Dahil, nagawa lang nilang makabangon, makatayo, dahil sa kalingap talaga. Yun talaga yun. Di ba? Yun talaga yun. Ngayon, kung may mga sponsor na tutulong dyan, bakit ba nagka-sponsor yan? Dahil sa kalingap. Bali-balik ta rin man, itanggi man ng sponsor na hindi dahil sa kalingap. Kalokohan na yun, wala nang maniniwala eh. Kasi wala namang sponsor yan nung nasa tabing dagat sila. Ha? Na hindi pa binablog ni Kalingap Rab. Nagkaroon na sponsor yan nung bilinag na ni Kalingap Rab. Diba? Si Kalingap Rab ang dahilan. Ang Team Kalingap ang dahilan. Ngayon, gusto mong turuan ng pamilya na magsimula gagamit ng sponsor. Hindi nila gagamitin yung sarili nilang paa, kamay, katawan. Kung mayroong mga sponsor naman, no, na willing magtapo ng pera diyan sa pamilya, bahala kayo. Basta, ito, sinabi na kapeste dito, no, maliwanag, nagagamitin lang talaga kayo. Kailangan nyo umalis muna dyan. Mag-request na kayo. Kung meron mga tumutulong sa inyo na sponsor ngayon, ng mga bigating sponsor, bigatin, no? kaya nyo magsimula. So kung wala nga yung mga tumutulong na bigating sponsor, hindi nila kaya magsimula, di ba? Di ba, kapeste? Di ba? Kaya lang nila magsimula talaga kung meron silang mga sponsor na bigatin. Pero kung wala bigatin na sponsor, kapeste, hindi nila kaya magsimula, di ba? Kasi hindi mo rin naman kaya ng tulungan yung mga yan eh. Hindi mo rin kayang bigyan ng bahay ang mga yan. Kaya nagtataka ako, bakit mo kailangan palisin? Bakit mo bibigyan ng idea na umalis doon sa bahay? Samantalang si Kuya Bal nga, si Kalingap Rab nga, hindi sila pinapaalis doon. Sa kabila ng mga ginawa nilang kapalpakan, sa kabila ng ginawa nilang pagpapatulpo doon sa tumulong at nakapaglaan ng bahay para sa kanila, para may masilungan sila, never silang pinaalis pa rin. Tapos ikaw, Nising Kunduling, wala kang naiambag dyan? Bibigyan mo sila ng idea para umalis? Samantalang nung kalakasan ng issue na sa tulpuhan, no, na gusto ng mga fans na bawiin ni Kuya Val yung bahay, hindi mo nasabing umalis sila doon. Na kahit anong sabihin ng mga fans sa bawiin yung bahay, pero hindi binawi ni Kuya Val. Hinayaan sila doon. Kasi nga, sabi ni Kuya Val, bigay na yun. So kahit ano pang gawin sa kanila, okay lang. Kahit nabasusin, ibuli sila, okay lang. Hindi pa rin nila babawiin yung bahay. Di ba, kabeste? Malinaw dyan na hindi talaga kaya ng pamilya Batalero na magsimula ng sila lang. So malinaw na talagang malaki po ang ambag ng Team Kalingap sa buhay nila kung bakit sila nandyan. Yun. Ng bago. Kaya nyo magsimula ng bago. Dahil saan? Kaya magsimula dahil sa big sponsor. Pero kung walang big sponsor, kaya ba? Kapiste? Tanong lang, kaya ba nila? Kung walang sponsor? Hindi. Diba? Ang hanap mo agad, sponsor eh. Yun agad yung unang lumabas sa bibig mo eh. Na magsisimula sila dahil kaya nila magsimula dahil kung may malaki sponsor. Hindi mo nga nasabi na kaya niya magsimula kahit wala pa sponsor, kaya niya yan. Hindi mo nasabing ganun, di ba? Kasi nga alam mo na hindi nila kaya magsimula na sila lang. Dahil kilala mo ang pamilya Batalero na talagang nakaasa, nakasandal na sa sponsor. Yun talaga yun. Ito pa. Ito na yung sinasabi ko kanina. Yung nangyayari. Ito yung sinasabi ko sa kanina na sa sobrang kayabangan nila, na ex-aprank sila, okay? At nakarma. Bakit? Ito, sasabihin ni Kapeste. Inabot dyan sa, sa YouTube ni Beyonce. Sa YouTube ni Beyonce. Ano? Hanggang ngayon wala pa yung kanyang kanyang pin. Bakit ngayon nyo lang sinabi yan? After ng pagyayabang at pagmamayabang ng mga nagsesend sa channel niya ng mga pakulay, after ng pagpo-post ni Hayat ng mga pakulay, updated sa mga pakulay, ang daming pakulay, tapos hindi naman pala makuha. It's a karma. Diba? Karma yan. Na hindi nyo man lang muna, hinintay yung pin. Nagmamadali kayo eh. Tingnan mo, si Joy, nasa mabuting kamay. Diba? Hindi masyadong gumagawa ng eksena. Hindi masyadong nagla-live. Kasi baka hindi pa rin dumarating yung pin niya. Kapag dumating na yung pin, yun na. Pwede ka nang sumahod dyan. Pero hanggat hindi dumarating yung pin, nga ka. Kwento na lang yung mga kayabangan yung pagpapalipad dyan. Pag live nyo ulit si TQ, tapos magpalipad kayo ng madami. Kasi ibabash namin kayo. Hanggang sa una lang naman pala kayo. Hanggang sa una lang kayo magaling na magpalipad. Paano yan ngayon na lalo nyo na nalaman nyo na yung mga palipad nyo na tenga.
Yung mga palipad nyo, pera na, dollar na, naging bato pa. Ang masaklap doon, hindi man lang kayo in-update ng may-ari ng channel na ganun yung nangyayari. Na imbis na yung mga maipapalipad nyo ay maipon nyo na lang para sa pagdating ng araw na may pin ka na, at pwede mo na makuha yung sahod mo, doon na lang nila maipapalipad. Kaso, sa sobrang kayabangan din itong si TQ, sa sobrang nagmamayabang din to, nagmamayabang din yan. Okay? Gusto niya ring iyabang yung mga palipad sa kanya. Ayun, nakarma. Sa sobrang nagmamadali, na pumera, wala pa yung pin. Karma. Yan yung napapala ng sobrang kayabangan. Diba? Yung tipong mayabang ka na, tapos nakitropa ka pa sa mayabang din. Ayun na pala nyo. Karma. Ang tagal na nun. Ang tagal na. Bakit wala pa dumarating? Teka lang. May naaamoy na naman ako dito eh. Feeling ko isisisi na naman nila to sa iba. Tingnan natin. Kung yung pin yung pin. Nagaling sa YouTube mismo Feeling ko isisisi na naman to sa iba eh. Tingnan natin. Ang tagal na nun. Tagal na. Nasan ba yung ano dyan? Mahirap yun, baka mamaya na-hold dahil sa ibang tao. Yon. Yan ang mahirap sa'yo, kapeste. Diba? Yan ang hirap sa'yo eh. No? Yung ibibintang mo agad sa ibang tao. Pero wala ka namang basihan. Yung tipong sa YouTube galing, anong connection ng ibang tao sa YouTube? Anong connection? YouTube mismo ang magpapadala niyan doon sa may-ari ng channel. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Sa sobrang yung kayabangan, pinulpul nyo ng palipad yung channel nitong si TQ, hindi nyo pa alam, hindi nyo naman alam kung makukuha ba talaga, kung may pin na ba talaga. Di ba? Siyempre magtataka si YouTube, bakit ganito? Bakit ganito agad kalaki, bagong channel pa lang? Magtataka yun. Kaya, i-hold nila yung pin. Oo, kasi kapag in-hold nila yung pin, kanino ba mapupunta yun? Kay YouTube. Wala ang magagawa yung may-ari ng channel. Kung i-hold ng YouTube yung pin. Sa sobrang kayabangan nyo kasi. Yan ang napala nyo. Diba? Diba? Nakarma. Bully pa more. Gayahin mo pa yung boses ni Kuya Bal. Oo. Mag-live ka ulit. Gayahin mo. Tawanan nyo si Kuya Bal. Ano ngayon? Wala pa palang pin. Edi nga. Kaya pala, tinatamad na mag-live ito si TQ. At hindi na raw magla-live. Oo. Gigas-gigas na lang muna. Total naman, may contact naman sila sa mga sponsor nila na. Gigas-gigas na lang, GC-GC na lang, Messenger na lang. Kailangan talaga magsimula ni Bian ng buong pamilya Batalero sa ibang lugar na malayo sa Kabikulangan. Yan na naman, inulit na naman niya. Alam naman namin yan, na nagpaparinig ka sa pamilya Batalero na gusto mo, dyan sila tumira sa malapit sa'yo. Para nga masamahan ka ng masamahan ni TQ sa live mo para ikaw yung pumaldo. Gagamitin mo si TQ para pumera ka, pumaldo ka. Ganun din sa ginawa mo sa Kalingap dati, ginamit mo sila. Diba? Para makilala ka, para pumaldo ka, para magkaroon ka ng subscribers, sponsors. Ganun lang yun eh. Sa totoo lang, kasi lahat, connection eh. May connection yan. Sino ba naman gaganahan na mag-live ka na mag-live? Ay hanggang ngayon, hindi pa dumarating yung pin yan. Tapos isisisi mo na naman sa ibang tao. Bakit hindi mo na lang, tawag dito, sabihin yung katotohanan na isinisisi mo sa Kalingap. Connection, di ba? Kalingap na naman yung sinisisi mo dyan dahil hindi dumating yung pin ng channel ni Yandy. Wala na naman kinalaman ang Kalingap dyan pero isinisisi mo na naman sa Kalingap. Nahiya ka pa ano ka ba? Huwag ka na mahiya, alam na namin yun. Alam na namin na Kalingap lang naman talaga, wala nang iba. Ang sisisihin mo dyan, ang sisisihin nyo dyan. Di ba? Walang kinalaman ng Kalingap sa pin-pin na yan. Bakit Kalingap ba yung nag-ano yan? Tawag dito, nag-request? Di ba? Kasi guys, no, sa YouTube, kailangan mong ma-receive yung pin para magamit mo at makasahod ka sa YouTube. Okay? Nagmadali ang mga ito. Hala sige, yabangan ng palipad dito, palipad doon. Hala sige, screenshot si Hayat. Tapos, pagsabasabahan niya, ipopost niya sa YT. Ayun na nga lang, hanggang alaala na lang yun. Pag hindi dumating yung pin, alaala na lang lahat. So, anong nangyari doon sa mga palipad nyo? Napunta sa wala. Yung mga palipad nyo, naging bato lang.
hindi napakinabangan nung pinapaliparan nyo. Ah, ganyan kayo kabupols. Hindi kayo marunong mag-isip muna. O makukuha ba? Sigurado ba makukuha yan kapag pinalipad ko? Ayan. Dahil sa sobrang kayabangan nyo, sa sobrang gusto nyong ipagyabang sa Team Kalingap, yung mga palipad nyo, na si Tico ay marami nagmamahal, na marami nagpapalipad, yan na napala nyo. Lesson learned. Huwag masyadong hyper. Huwag masyadong mayabang. Mag-isip muna bago magyabang. Dapat malinis na bago magyabang. Ang problema, hindi naman pala sa inyo sinabi na wala pa palang pin. Diba? Asa napunta na wala? Aray mo. Tapos, isisisi na naman sa ibang tao. Which is, Kalingap lang naman ang sisisihin yan. Nahihiya lang yan si Kapeste na magsalita sa Kalingap. Oo. Connection, yung mga sinasabi niya, Kalingap pa rin yan. No, diba, Kapeste? Hindi mo naman pwedeng isisi kay Duterte. Hindi mo rin pwedeng isisi kay BBM. Kay Kalingap pa rin, ha? Aray mo. Ano? Saan ba kukuhanin yung pin? Saan ba yung post office dyan? Saan ba kukunin yung pin? Sa post office? Sa YouTube kinukuha ang pin? YouTube ang magpapadala. Saan ba yung post office? Dahil sa post office, binibigay ba? Pagbibintang yan, sa post office dyan sa lugar na yan, ha? Anuhin nyo po itong ano na ito, sinasabi nito. Pinagbibintangan kayo na hindi nyo daw binibigay yung mga letter. Pwedeng kaso rin yan, ha? Kasiraan din yan sa post office dyan. Sa Camarines Norte, tama ba? Camarines Norte? Oo. Ayan, sa post office dyan sa Camarines Norte, ano nyo po ito? I-take note nyo po, i-take down note nyo po ito, no? Kasi mukhang kasiraan po ang sinasabi sa inyo, ayan, no? Yung pin yan. Saan ba kukuhanin yung pin? Saan ba yung post office dyan? Saan yung post office? Anong malay natin? Ayan. Baka mamaya may mga ano din. Diba? Para hindi makuha ng paano makakasahod yung bata? Ayan ang hirap sa'yo. Paano makakasahod yung bata? Problema nyo yan. Problema nyo yan. Hindi nyo sinabi sa mga nagpapalipad sa inyo na wala pa palang pin eh. Di sana, sinabi nyo pa lang nung una, wag muna kayo magpalipad, wala pang pin, hindi pa sigurado makuha. Tapos kayo, hindi makukuha, wala pang pin, pukin ang ina mo. Isisisi mo sa post office? Sisisi ka ng taong king ina mo ka? Tarantado, gago, ulul. Gago! Di sana, kung may mga utak kayo, wala pa palang pin, sinabihan nyo yung mga mayayaban yung nagpapalipad. Wag muna kayo magpalipad, wala pang pin, hindi pa sigurado makuha. Kukin ang ina nyo, sobrang yayabang nyo dahil sa sobrang kayabangan nyo, palipad kayo dito, palipad kayo doon, Tapos hindi nyo sinabi na wala pa palang pin. Tapos ngayon, ang sisisihin nyo, yung post office dyan sa Camarines Norte. Ang pukin ang ina mong gago ka. Ulul ka. Tarantado gago. Yun yung masasabi ko sa'yo. Kayo yung may gawa niyan, kayo yung may kasalanan. Hindi nyo sinabihan yung mga nagpapalipad sa channel na yan. Tapos ang sisisihin nyo yung post office. Kasalanan ba nila yun? Kung hindi pa pinapadala ng pin, ayang channel ng tiki nyo? Kasalanan nyo yan dahil sa sobrang kayabangan nyo, masyado kayong hyper, masyado kayong hype, palipad. Ngayong hindi makakasweldo si Tikyo, ang sisisihin nyo yung post office ng Camarines Norte. Pag-iisipan nyo ng masama, ganon. Ina mo, gago. Kung ako sa post office dyan sa Camarines Norte, anuhin nyo po itong tao na to kasi kasiraan nyo yan. Hindi nyo raw po pinapadala yung pin ng channel ni Tikyo. Yan to, gago. Akala niya natin mayaman na yung dalaga. Dahil mayaman yan. Mayaman na yan Yabang-yabang na, di ba? Mayaman sa sponsor yan. Kala, hindi nila kala, mayaman yan. Kasalanan nyo yan. Kasalanan ni Tico yan. Hindi niya sinabi sa mga fans niya na wala pang pin. Kasalanan nyo yan, mga nasa likod kayo. Wala pa palang pin. Hindi nyo sinasabi. Walang kala-malami yung mga nagpapalipad na hindi naman pala makukuha agad. Anong tawag dyan? Karma kasi. Ayusin nyo kasi yung mga pag-uugali nyo. Lalo ka nakapeste. Dahil hindi lang dumating yung pin pagbibintangan mo na yung post office, pag-iisipan mo na ng masama. Ganyan ka kasi sa Kalingap noon. Dahil napagsabihan ka lang, pinag-isipan mo sila ng masama, pinagsisiraan mo na. Traitor ka kasi. Dito pa lang makikita na kung anong ugali, kung anong ginawa niya sa Kalingap. Hindi dumating yung pin ni TQ. Anong inisip niya? Pinag-isipan niya na masama yung post office. Di ba gago? Nung time na nasa Kalingap siya, ganun din, di ba? Pinagsabihan lang siya. Anong inisip niya? Pinag-isipan niya na masama ang Team Kalingap. Kaya ngayon, sinisiraan niya ang Team Kalingap at kung ano-ano pinagsasabi. Ganyan ang ugali niya. Tapos, makapuna ka ng ugali ng iba, kala mo, ugali mo, napakaganda. Diyan pala sa ugali mo na yan, na dahil lang hindi dumarating yung pinong TQ nyo,
Pag-iisipan mo na yung post office na baka ganto. Pag-iisip yan eh. Paninira yan, ha? Aba. Oh, totoo lang. Nanggigigil ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, ha? Nanggigigil ako sa'yo, ha? Nako, sa post office po ng Camarines Norte, sinisira po kayo ng tao na to. Pinapalabas po niya dito na baka hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo, hindi nyo binibigay yung PIN. Ng TQ nila sa channel. Akala niya yata mayaman na yung dalaga dahil marami nagpapakulay. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako nagpapalapag ng Gcash si Beyonce. Bakit? Kasi hindi naman siya kumikita pa eh. Hindi pa pala kumikita. Bakit ang yayabang nyo? Kung magpapalipad-palipad kayo doon sa yung mga supporters ang yayabang. Ay, wala na dahil palipad, Asa na? Asa na yung palipad? Ayun, lumipad na, di ba? Tapos ngayon, nagre-reklamo ka? Sino may kasalanan? Ha? Sino may kasalanan? Nagmamadali kasi kayo. Hindi lahat ng bagay pwede mong makuha instant. Dapat yan yung itinuturo nyo doon sa TQ nyo kung concern talaga kayo. Na hindi pwedeng magmamadali. Bakit siya umalis sa Kalingap? Kasi gusto niya magka-channel. Nagmamadali. Tingnan mo si Joy, naghihintay sila. Si Carla, naghihintay sila. Hinahayaan lang nila kung kailan. Kasi kung kailan sila magka-YouTube channel, yun. Yun talaga yung right time. Kayo, anong ginawa nyo? Nagmadali ito si TQ. Ano nangyari? Karma. Diba? Ganun lang yun. Yan yung sinasabing pangitain. Yan yung sinasabing pangitain, kapeste. Na pangitain niya na magbago na kayo. Hindi sinasabi mo na blessing in disguise, pangitain na naglindol at nagkabita-kabita kay bahay. Hindi yun. Yan yung pangitain dito. Na dapat magbago na kayo. Real talk lang. Yun talaga. Pumapasok lang sa account niya doon sa YouTube pero hindi niya pa makuha-kuha. Bakit? Wala pa yung PIN niya eh. Ba't hindi niyo sinabi agad? Kasi ang alam ng mga nagpapalipad sa inyo, dahil monetize na, makakasawda kayo. Na hindi nyo nilinaw na meron pa yung proseso. May PIN pang hihintayin yan. Para ma-verify kung sa'yo ba talaga yung channel na yan. Yun po yun. Hindi pwedeng, pag na-monetize ka, sasahod ka na agad. Hindi po. Magre-request ka pa ng PIN kay YouTube. Para ma-verify kung sa'yo ba talaga yung channel na yan. Paano? Kung mag-isip din kami ng masama, kapeste. Na baka ikaw yung gumawa ng channel ni TQ, tapos yung PIN, in-address mo sa'yo. Tapos ngayon, dahil na mapapaniwala yung pamilya na hindi na makukuha yung sahod, hihingin mo yung channel. Tapos, ikaw yung paldo. Doon mo palang i-input yung, PIN. Ikaw pala nakatanggap. Ilabas mo na yung PIN, kapeste. Ano pakiramdam kapag pinag-iisipan? Diba? Gawain mo yan. Pinag-iisipan mo ang post office. Gobyerno yan. Diba? Tapos pag-iisipan mo ng ganun. Bakit mo pinag-iisipan ng ganun? Kasi ganun ka. Traidor ka kasi, ganun ka. Ngayon, akala mo lahat ng tao katulad mo. Paranoid ka eh. Diba? Paranoid ka kaya pinag-iisipan mo lahat. Kasi nga ganun ka eh. Diba? Hindi lahat ng tao katulad mo, kapeste. Ikaw lang yan. O kung hindi man ikaw, may mga kasamahan ka. O may mga katulad ka rin ganyan. Kaya napaparanoid ka na. Kung ano-ano nang iniisip mo na porque hindi lang dumating yung PIN ni TQ, iniisip mo na may connection, dahil sa ibang tao, iniisip mo na hinaharang, iniisip mo na hindi binibigyan ng post office, di katarantaduhan yan, paranoid ka. Paranoid. Malapit sa mongoloid. Diba? Hindi ka mag-iisip ng ganun kung hindi ka ganun. Pero ang bilis mo mag-isip ng ganun kasi paranoid ka kasi ganun ka. Ganun ka. Gets mo ba? Diba? Ang tagal na. Nakailang request na. Pakialam namin. Ano pakialam ng Kalingap dyan? Sino ba gumawa ng channel? O si Kalingap pa bang gumawa ng channel katulad ng ginawa niya kay Joy? Kay Carla? Maayos yan. Sino ba gumawa ng channel niyan? Wala. Tapos isisisi nyo sa ibang tao? Isisisi nyo sa post office? Na malapit doon sa Camarines Norte? Pa rin dumadating sa kanila. Ang may advice ko lang. Ano nga kinalaman? Na ibang tao ng post office? Baka mamaya kasi kung ikaw yung gumawa ng channel niyan, nilagay mong address sa'yo, tapos sa'yo na pala, dumating na pala yung PIN, hindi mo binibigay kay TQ. Ibigay mo na. Kung pinag-iisipan mo ang post office, at may ibang tao na humaharang kaya hindi dumarating yung PIN, pag-iisipan ka rin namin, na baka nasa iyo yung PIN. Baka nasa iyo yung PIN, ibigay mo na para makuha na ng bata o makuha na ni TQ yung sahod niya. Huwag ka masyadong gahaman.
Ah. Ah, iniisip namin na nasa iyo yung pin eh. Iniipit mo yung pin eh. Ngayon, gusto mo mapalapit, pinapalis mo dyan sa bahay, gusto mo, nagpaparinig ka, lumipat sila dyan sa malapit sa'yo. Oh, para maano mo yung yung YouTube channel ni TQ. Oh, kasi nasa iyo yung pin. Ibigay mo na. Ganun lang, back to you ka. So kayo guys, ano masasabi nyo dito? Hihintayin ko ang mga komento nyo. At hihintayin ko rin ang mga reaksyon at opinion nyo dito. Bye-bye.